Umiinit na naman ang usapin sa 2025 budget. Isa pang mambabatas ang nagsasabi ngayon na may blank items nga sa BICAM report sa pambansang pondo. Pero giit ng mayorya, wala naman talagang anomalya. Narito ang agenda report ni Zandro Ochona. Tila may katotohanan ang paratang ni Davao City Representative Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa ipinasang 2025 national budget na may mga blankong alokasyon sa ilang ahensya ng pamahalaan. Nang busisiin kasi ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang ipinadala sa kanilang kopya ng BICAM report, 12 blankong item ang kanyang napansin. Very disappointing to know na totoo na yung BICAM report na nakarating sa mga mambabatas na niratify ng House at ng Senate ay may mga blank. Actually, maliban pala sa maraming mga binanggit nating dahilan kung bakit tayo nag-manifest ng ating pagtutol doon sa BICAM report, meron pa palang ganitong dagdag na anomalya doon sa niratify na budget. Kabilang sa mga napansin niyang blanko, 8 ay sa ilalim ng Department of Agriculture Office of the Secretary, 2 sa BIFAR, 1 sa Philippine Coconut Authority, 1 sa National Irrigation Authority at 2 sa unprogrammed funds. Ang usapin dito, kung merong mga blank yung niratify ng House at ng Senate, tapos yung nakarating na sa Pangulo for signature ay wala ng blanks, sino yung nag-fill in the blanks? Kasi tingin natin hindi dapat ganun yung mangyari. Lahat ng batas, ang fine print niyan, kahit anong period, number, letter, dapat ay naratify yan ng House at ng Senate. Bukod sa tanong kung sino ang nag-fill in the blanks, iginiit din ng kongresista na limitado ang maaring gawin ng Pangulo dahil tanging Kongreso lang ang may kapangyarihan na magtakda ng halaga. Ang pwede nilang gawin ng presidente ay pirmahan yung budget as a whole, tapos kung meron siyang ilang portions na gustong i-veto or i-qualify, yun lang yung pwede niyang gawin. Pero hindi pwede na yung presidente o kung sino mga staff niya or appointed official yung mag-tinker ng numbers. Inaaral pa kung ano ang susunod na hakbang kaugnay sa ipinasang pambansang budget. Sa post ni dating Senador Ping Lacson, ang BICAM report na may mga blankong alokasyon ay tila pag-ulit sa nangyari noong ipinasa ang 2019 national budget kung saan may vinito na 95.3 billion pesos na pondo ang dating Pangulong Duterte. Umalmaan niya ang Senado noon sa ilalim ng pamumuno ni dating Senate President Tito Soto. Ang pagkakaiba ng anya ngayon, tila walang naglakas ng loob na busisiin ang ipinasang pambansang budget. Nararapat niyang ipaliwanag ito sa lahat ng mga Pilipinong taxpayer. Pero para sa ilang miyembro ng mayorya sa Kamara, politika ang punot dulo ng mga aligasyon. Intriga politika. Minsan nahahaluan na rin ng fake news. So sa tingin ko, hindi naman po fair na yung mga ganong comments na blind approval o blanco na budget yung ina-approve. Hindi po totoo yun at hindi po ganun na magtrabaho yung mga kasama natin dito sa Kongreso, sa Senado at saka sa Executive. Maraming pumirma, maraming nakakita, maraming tumingin. Bakit isang quarter lang yung nagsasabing blanco ito? Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel.